Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Tumuloy ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Gayugo, na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Sa oras na ito, pag-usapan natin ang isang tao na sinasabi natin o kaya sinasabi ng Biblia na pinakamatalino sa lahat ng hari. So, tingnan natin sa 1 King chapter 3. I-start na lang tayo sa verse 6. Verse 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask, what shall I give thee?" In verse 6. And Solomon said, "Thou hast showed unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee. And thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne as it is this day. And now, O Lord, my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people, that cannot be numbered nor counted for multitude. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this day so great a people?" And this speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, "Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days." Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay tumutukoy kay King Solomon, na siya po ay naturingan na matalino sa lahat ng hari, at siya rin ay mayaman sa lahat ng hari. Ano kaya ang dahilan? Pero nais kong basahin natin ulit. Subukan nga nating itagalog. Sa Gibeon, ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa isang gabi, at sinabi niya sa kanya, "Ano ang gusto mong hilingin? Ibibigay ko sa iyo." Yan po yung sabi ng Panginoon. At sinabi naman ni Solomon, "Ipinakita mo ang iyong kabutihan, iyong awa sa aking ama na si David, dahil siya ay nabuhay ayon sa katotohanan at righteousness o katuwiran. At inalagaan mo siya sa pamamagitan ng iyong kabaitan. At binigyan mo din siya
ng pagkakataon na siya po ay maupo sa kanyang trono. Ngayon, Panginoon, ang aking Diyos, tulungan mo ako at bigyan mo ako ng katalinuhan kagaya ng binigay mo sa aking ama na si David. Dahil isa lang akong maliit na bata, para alam ko kung papaano pumasok at papaano lalabas. At nakita niyo, ako po, bilang alagad ninyo, ako ay tumatayo sa gitna ng maraming tao na hindi ko silang mabilang. Bigyan mo ang iyong servant ng pag-unawa, katalinuhan, matalinong puso, kung papaano husgahan ang mga tao, at kung papaano ko malaman ang tama at mali. Para naman meron akong kakayahan na husgahan ang sobrang daming mga tao. Dito sa verse 10, sabi rito, at dahil sa mga sinabi ni Solomon, ang Diyos ay nasiyahan. At sabi niya kay Solomon, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi ka humingi ng kayamanan para sa iyo, hindi mo rin hiningi yung kamatayan ng iyong mga kaaway. Kundi ang hiningi mo lang ay katalinuhan, pag-unawa, kung papaano maging tama ang paghusga mo sa mga tao. Dahil diyan, ayon sa iyong salita, ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng katalinuhan at maunawaing puso para wala ng ibang tao kagaya mo at wala ng susunod pa na kagaya mo. Sa verse 13, ito ang sabi ulit ng Diyos kay Solomon, bibigyan din kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kagaya ng kayamanan at honor, para wala ng ibang mayaman pa kundi ikaw, at wala ng ibang kasing talino mo, at wala ng iba pang mas matalino sa iyo. So, nakita natin mga kapatid, makita natin dito kung papaano nasiyahan ang Diyos sa buhay ni King Solomon. Kung bakit po ito yung napili natin na pag-usapan ngayon, bakit ito ang ating napag-usapan ngayon? Dahil, ano ba sa Tagalog yan? Nagsilabasan ulit ang mga politician. Yung iba ay walang ginawa kundi atakihin si President Duterte o kaya atakihin ng ibang politician na parabang tinataas nila ang kanilang sarili. Yung iba naman ay wala silang ibang sinasabi kundi kailangan daw ang matinong presidente, kailangan daw ang matinong maupo sa gobyerno. Pero siyempre, mga Pilipino, marami na ang Pilipino ang nagiging matalino na. Kaya kailangan tayo maging matalino eh. Lalo na maging matalino din tayo sa pagpili ng ating presidente.
Minsan, kaya nga pinaplano po nila ang tawag natin dito, debate ng mga presidentiable. Sa Pilipinas lang natin nakikita ang dami ng aspirant na maging presidente. Bakit kaya nasa Pilipinas pinag-aagawan ang pwesto? Bakit kaya sa ating Pilipinas minsan ang mga politician kung kailangan patayin, ang kalaban patayin? Para bang ang posisyon ngayon, yung pwesto sa gobyerno, para bang pinag-aagawan, o okay naman na pinag-aagawan dahil yung iba gusto-gusto nga talaga maging Pangulo, maging congressman. Pero siyempre, ang problema lang natin sa Pilipinas, ang sama ng ating politika. At siyempre, obvious, kaya nga pinag-aagawan ang pwesto, kaya nga yung iba ay pumapatay pa. Dahil ano kayang meron? Ano kaya ang meron sa pagiging presidente, pagiging senador, pagiging mayor, governor, congressman? Ay siyempre nakikita natin na karamihan sa politician, pero nais ko lang sabihin na hindi naman siguro lahat. Pero karamihan, para bang ang habol lang, yung kayamanan, yung corruption. Kagaya ngayon, parang ngayon lang tumama yata si Kibuloy kagaya ngayon, maraming nagrarally laban kay BBM. Dito sa programa natin, kailangan po kami dito maging neutral. Ako rin, kailangan hindi maging obvious. Kailangan din tayo maging neutral. Pero ibig ko lang sabihin, marami pong lumalabas, kumukontra, marami pong nagpipetition laban kay Bongbong Marcos. Siya daw ay nakasuhan ng tax evasion. Meron daw siyang hindi binayaran na tax. At ayon daw sa batas, yung mga kasong ganon ay dapat daw hindi na pwedeng tumakbo. Ito namang comment ni Kibuloy, hindi naman si Kibuloy ang ano dito pero ang ibig kong sabihin, para bang tama siya sa kanyang sinasabi na bakit daw si Bongbong lang ang pinopunteriya natin. Ay si Pacquiao may kaso din yan sa tax evasion. Si De Lima may kaso din yan sa criminal case. Marami pa. Ay bakit? Sana, itong mga nagrarally naman na ito, fair naman tayo, kahit sino, hindi lang si Bongbong. Lahat po na nagkasala sa batas, petisyonan natin, hindi yung isa lang para hindi obvious na parang politika lang. Excuse me. Kaya dito, maging matalino po tayo sa pagboto. Kung magkakaroon man ng debate, sa akin lang, hindi batay sa debate na yan dahil maraming marunong magsalita, pero wala naman sa gawa. Pag nag-speech yan, talagang ano yan, akala mo okay na, pero siyempre, makikita natin kung sino ang maraming nagawa sa ating bansa. At siguro ang mga politician, siguro kung alam lang nila yung istorya ni King Solomon, ang sarap pakinggan. Ang sarap sa puso na ganun sana. Kasi maraming mga hari na yumayaman. Maraming mga politician na yumayaman. Pero hindi sa kagaya ng pagyaman ni Solomon. Ang ganda yung istorya ng Biblia tungkol kay King Solomon.
Hindi lang sa larangan ng politics, kahit sa larangan ng relihiyon. Si Kibuloy, ang yaman-yaman na. Si Austin sa Amerika, ang yaman-yaman. Marami pa, hindi lang sila. Nung nasa Amerika ako, mahirap lang magpangalan dito. Marami akong kakilala sa Pilipinas na nakikita ko yung mga report nila sa mga churches doon. Pero hindi na ako nagsalita. Na-challenge na lang ako, sabi ko, hindi ko tutularan yung ganon. Mas magandang hindi ka man kasing yaman, hindi naman tayo naging kasing yaman nila, pero at least napalaki ko ang aking anak. Civil engineer, law graduate yung isa. At least, ang pinakain ko sa kanila, tinulong ko sa kanila, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa kalukuhan. Siguro na sa tao na yan, kung meron ka lang malinis na konsensya, maraming kang mayaman, pero galing naman sa corruption. Kaya nga ang politika, sa election pa lang, marami nang namamatay. Dahil iba talaga ang purpose. Siguro kung tanggapin na lang natin, kung talo tayo, wala tayong magawa. Kagaya ngayon. Sa bagay noon pa, sakit yan. Problema natin yung vote buying. Ang mga tao naman kasi, basta binigyan ka ng 500, binigyan ka ng 1,000, okay na yon. Kasi ang sabi nila, mas maganda na lang yung tanggapin ko yung 500, tanggapin ko yung 1,000 para naman makinabang ako sa gobyerno. Pero alam niyo, yung 1,000 na yan, mas marami pang kapalit. Walang asinso ang buhay nating lahat. Siguro kung walang vote buying, hindi natin aangkinin yung ganon para walang dahilan na mangurap ang mga politician. Siyempre, yung pinayad sa mga tao, sisingilin din yan sa gobyerno. At mas marami pang kukunin. Kaya sa mga electionist, sana po maging matalino po tayo. Ganun pa man, pagtingnan natin yung buhay ni King Solomon, sabi ko kanina, ang sarap pakinggan, ang gandang ihimplo, kung lahat siguro ng mga politician natin, siguro kung lahat ng mga leader natin, ay hindi yung kayamanan ang tinitignan, kundi yung paglilingkod. At kung humingi sila sa Panginoon ay katalinuhan, kabaitan, siguro gaganda ang ating buhay. Pero siyempre, ang problema nga, sa ngayon, kahit walang kaalam-alam, kung siya ay popular, sige lang. May mga nagsasabi rin, na mabait si Duterte. Siguro, dahil si President Duterte, tiwala siya sa kanyang sarili, dahil ayaw nga niyang mangurap. So dahil tiwala siya sa kanyang sarili, kaya tiwala siya sa kanyang mga sekretaris. Pero ang problema nga, inaabuso naman kasi ng mga sekretaris ang kabaitan ni Duterte. Ay kung maaari lang sana, na-request natin si President Duterte na hayaan niya na dadalo sa Senado ang kanyang mga sekretaris para malaman. Ganon pa man, ang punto ko rito, sana ang mga politician natin ay magkaroon ng vision, magkaroon ng buhay kagaya ni King Solomon. Nakita natin sa istorya dito, tinanggap ni Solomon na wala siyang kakayahan para husgahan, para i-lead ang daming tao ng Israel. Kaya ang hiningi niya sa Diyos,
Sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong hilingin mo? Ang sabi ni King Solomon, ang hihilingin ko, bigyan mo ako ng katalinuhan para alam ko yung tama at mali. At para alam ko kung paano maghusga ng tama at mali. Doon nga na-bless ang Panginoon kay King Solomon. Doon siya nasiyahan. Hindi niya hiningi ang kayamanan. Kaya sabi ng Diyos, hindi mo hiningi ang kamatayan ng kalaban mo. Hindi mo hiningi yung mahabang buhay mo. Hindi ka humingi ng kayamanan. Ang hiningi mo ay hindi lang para sa iyong sarili. Dahil diyan, bibigyan kita ng katalinuhan, pag-unawa, kahit hindi mo hiningi ang kayamanan, bibigyan kita ng mahabang buhay, bibigyan kita ng kayamanan, at bibigyan kita ng honor, at wala mang sinong tao na mas matalino pa sa iyo. Tingnan mo nga naman, na ang lesson dito, hindi lang para sa politician, kundi tayong lahat. Hindi rin masama yung humingi tayo ng kayamanan. Hindi rin masama yung humingi tayo ng anong bagay sa Panginoon. Ngunit nakita natin sa istorya ng Biblia tungkol kay King Solomon na blessed. God was pleased. Ano bang pleased sa Tagalog? Yung parang nasiyahan siya sa attitude ni King Solomon. So nakikita natin, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, na kapag tayo ay nagiging blessing na sa Diyos, pag nasiyahan na ang Diyos sa atin, Panginoon ang mag-bless sa atin. Nakakalungkot lang, hindi ko alam na kahit pala nung na-COVID ako, may natanggap ng aking anak na post. Bakit ang dayugo na yan hindi pa namatay? Kasi ang problema, wala naman akong pera eh. Tinatanggap ko, hindi naman ako yung mayaman. Nag-start ako sa pag-aaral ko sa doctorate by module. Matagal na, siguro aabot ako ng 15 years. At nung uso na ang online, nag-online ako. Noong 2013, nag-apply na ako ng actual pag-attend sa Amerika. 2 beses ako na-denied. Pero nung pangatlo, nakapunta naman ako ng US. Maraming nagsasabihin, ang mga diploma ko daw ay binili ko na lang sa internet. Ang problema kasi, kung sino yung nakarinig, naniwala ka agad, bakit hindi kayo pupunta dito? Tanungin niyo ang aking family. Tanungin niyo ang church, kung saan ako. Yan ang problems. Why? Kahit Kristiyano pala, marunong mainggit. Wala akong kakayahan na pupunta ng Amerika. It's not easy. Pero by God's grace lang, na my application was granted. It is by God's grace. Ang hirap din ng module, ang hirap din ng online. Akala ba nyo madali ang online? Modules or online, ang hirap. When I took my doctorate, nag-module muna ako bago ako pumunta ng Amerika. Kung ano yung sagot na nakaprogram sa online, kailangan mo makuha. Pag hindi mo makuha, wala. Sa awa ng Panginoon, God provided all the means or the needs. I was able to go to US 2013. I came back 2016.
Hindi po ako bumili ng diploma sa internet. Ako yung nagwa-warning sa mga tao na mag-ingat sila ng ino-offer ng mga sindikato sa Amerika na doctorate daw. Kasi delikado yan. Kagaya sa Pilipinas, kahit hindi ko banggitin dahil ito po ay hinuli ng CIGG. Ito po ay nakulong. Nag-offer ng doctorate. May sinabi sa school sa Amerika, wala naman pala siyang koneksyon. Kaya ako yung nagwa-warning sa mga tao na mag-ingat. Bagamat ako yung sinasabing fake, pero God knows. Alam ng Diyos. At yun nga sabi ko, hindi naman ako gaano kayaman kasi hindi naman basta-basta makapunta ka ng Amerika mag-aral eh. At hindi naman basta-basta, sa online, hindi ka basta-basta papasa dyan. Pero alam ko, yun ang hiningi ko sa Panginoon. Dahil alam ko yung istorya ni King Solomon. At yun ang hiningi ko. Panginoon, gusto ko ang katalinuhan. Kaya yun ang palagi kong pinagpipray, Lord, please grant my request for my educational goals. Sa awa ng Panginoon, pumasa naman tayo. At pagkatapos noon, sabi ko rin, kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin, gusto ko rin tumulong sa mga kapastoran sa Pilipinas na walang kakayahan na mag-enroll sa US by online at walang kakayahan na magbayad sa mga seminaries ng mamahal. Kaya ako nagturo ng libre sa ibang mga pastors. Sinasabi nilang fake ako, may mga graduates din tayo kasi dati nagturo din ako sa US. May hindi natapos pumunta dito sa Pilipinas, dito graduate sa Pilipinas. May mga Korean din tayong students. Kaya, mga kapatid, huwag tayong basta-basta naniniwala kung ano-ano yung naririnig kasi natin na chismis. Huwag nating i-post o huwag nating paniwalaan kaagad. Ako, nasanay ako ng ganon. Pag meron ako narinig, hindi ako basta-basta maniniwala, sabi nga ng batas, ang isang akusado, unless proven, at saka lang natin masasabing criminal. Accused remain innocent unless proven. Ay kung nakakarinig tayo ng chismis sa isang tao, huwag tayo basta maniniwala. At ngayon, nung ako'y nagturo ako sa Pampanga, sa Lawag, sa Abra, sa Baguio, punta ko ng Isabela. Kaya ako umiikot dahil may mga kapastoran na hindi kaya mag-travel ng malayo. Siyempre, yung gusto may kakayahan na magbayad, nagbabayad sila. Pero yung walang kakayahan na magbayad, bibigay natin na libre. Gumawa nga tayo ng kabutihan dahil yan ay pangako ko sa Diyos. Marami pa rin mga pastors, mga nagsasabi, nagpapasikat lang daw ako. Kaya ang nakita ko talaga sa buhay, kahit pastor minsan, marunong din mainggit. Ito yung attitude na ayaw ng Diyos sa atin. Ayaw na yung inggit. Kaya nga dahil nga sa pagkainggit minsan, imbis na masiyahan tayo, kaya tama yung sabi nila na Pilipino sa US kasi yung crab mentality ay maganda. Ang crab mentality sa US, pag nasa taas ka, hihilain mo pataas yung nasa baba. Yung crab mentality naman, pag sa Pilipinas, yung nasa taas, hinihila nating pababa. Yun ang talagang hindi magandang attitude. Sana sa mga kapastoran, sa mga totoong nangangaral, kung sino ang blessed ng Panginoon, dapat masaya din tayo. Kaya nga tama yung sabi na Apostle Paul matuto tayong makisaya sa mga taong nagsasaya. At matuto rin tayong we sympathize
sa mga taong nagkakaroon ng problems. Ganon pa man, ang importante dito, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga ang hiniling ko sa Kanya noon ay katalinuhan. Hiniling ko yung pribilehyo that I would able to pursue my educational goals. By God's grace, nagawa po natin yan. Nakakalungkot na pati Amerikano. Kasi yung mga Amerikano minsan, pag nasa Pilipinas sila, luxurious ang buhay. Kaya minsan, hindi sila masaya na may Pilipino na pumupunta sa Amerika. Pero ganun pa man, ang importante ay bless ng Diyos ang ating buhay. Marami rin nagsasabi, nung nagpunta daw ako sa Rosario, nag-start ako ng gawain dito. Ni motor, wala ako. Oo nga, nung nag-start ako dito, bisikleta lang. Tapos, nagkaroon ako ng second hand na tricycle. Hanggang sa nagkaroon din ako ng kotse na minsan tinutulak para umandar. Ngayon, marami nagsasabi, saan ko daw kinukuha? Ang binibili ko ng sasakyan ko kasi nung una, nagkaroon ako ng pick-up. Mitsubishi. Nagkaroon ako ng pick-up na, anong tawag dyan? Nissan. Tapos nagkaroon ako ng adventure. Ngayon, nagkaroon ako ng pick-up na Toyota na bago. At nakaya din natin nabilhan yung anak ko ng kotse kasi pangako ko yan sa kanya noon. Pag siya ay makagraduate ng law at magpastor siya, bibigyan ko siya ng kotse. Hindi ko ito kinurap ng mga ito. Siyempre, yung anak ko, nung graduate ng civil engineer at maganda ang trabaho, siya ang nagbigay ng sasakyan. Sa tulong din ng mga kapatid, tulong ng mga kaibigan. Pag meron man akong natatanggap na kunting amount galing Amerika, alam ng mga staff dito. Alam ng mga staff dito, meron akong sekretary na siya ang nagre-report. Sa kanya sinasabi kung magkaano yung pinadala. Kasi lahat yung mga kaibigan ko sa Amerika, ang hiningi ko, tulungan ang aming mga missionaries. Meron akong sekretary na naglalabas, meron akong sekretary na nagre-report. And yet, may suspicion pa rin ang mga tao na nangungurap daw ako. Alam nyo, mahirap nga talaga maghusga. Dahil nga sa inggit, yun ang dahilan na inaakusahan ako. Pero sa akin mismo, si Apostle Paul minsan, ginjustify din ang kanyang sarili. Dahil pagkakataon ko na i-justify ito, dahil lahat naman ng accusation ay hindi tama. Pero hindi pa rin ako magsasawa na ipagpatuloy ang ministry dahil yun ang pinangako ko sa Diyos. Nakubid ako, nag-struggle ako sa kamatayan, I was in the shadow of death, pero may plano ang Panginoon sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako na binigyan ako ng Panginoon ng vision, pagmamahal sa ministry. Kaya pinakamaganda pa rin mga kapatid, natularan natin yung buhay ni King Solomon. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng kamatayan. Alam niyo, may dalawang pastor. Sila din ang nag-aakusa sa akin. Sinasabing hindi raw ako totoo. Ako raw daw ay fake. Sila po ay namatay na. Sa Amerika ako nung namatay sila. Hindi ko pinag-pray ang kanilang kamatayan. God knows. Natuto ako, ang sabi ni Apostle Paul, may nag-aakusa sa iyo, ipag-pray mo. Kaya lahat ng sumisira sa akin, pinag-pray ko sila. Hindi ko hiningi ang kanilang kamatayan. Hindi rin hiningi ni King Solomon ang kamatayan ng mga kalaban. Pero Panginoon ang gumawa.
siya ang gumanti para kay King Solomon. Mga kapatid, sana po ipag-pray natin na ang mga politicians natin. Yayaman sila, ang gandang pakinggan. Yung hindi yung kayamanan ang tinitignan. Kapag ang politician, ang tinitignan pera, mangungurap yan. Pero kung kagaya ni Solomon, na hindi yung kayamanan ang tinignan, kundi paano niya ma-lead ng maraming tao na bless ang Diyos sa kanya. Binigyan siya ng katalinuhan, binigyan din siya ng kayamanan. Ang point ko dito, hindi lang sa mga politician, lahat po tayo. Sa oras na tayo ay nabubuhay, na naglilingkod sa Diyos, at kung tayo ay nagiging blessing sa Diyos, kung tayo ay naglilingkod at sumusunod sa kanyang kalooban, at pag nakita niya na karapat dapat tayo ay bigyan ng long life, karapat dapat tayo ay bigyan ng kayamanan, gagawin niya. Bagamat hindi natin hiningi ito. Pero hindi ko sinasabi na masama ang humingi. Pwede tayong humingi. Pero kahit anong gawin natin sa paghingi, kung yung buhay naman natin ay hindi natin ginagamit, hindi naman tinitignan ng Diyos yung ating perfection. Ang tinitignan niya yung dedication po natin, yung endeavor po natin sa paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa ministry, pagtulong sa ibang tao. Kaya mga kapatid, ito po yung ating lesson ngayon. Gumawa ka ng kabutihan, gawin mo ang lahat na magagawa mo para ma-bless ang Diyos sa iyo, doon Kanya bibigyan ng success, doon Kanya bibigyan ng kayamanan. Ganon pa man, huwag tayo kasing mag-focus lang sa kayamanan. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon at hanapin ang Kanyang kagustuhan. Minsan, sinasabi ko rin dito, may mga problems na parang walang solusyon. May mga problems na halos parang walang makatulong. Pero unahin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Diyos, siya ang gagawa ng milagro sa iyong buhay. Salamat mga kapatid, wala na po tayong oras. Salamat sa inyong pakikinig. At inuulit ko po, gumawa tayo ng mga bagay na doon maging masaya ang Diyos para i-bless po niya tayo kahit hindi natin hiningi. Ang isang bagay, ibibigay niya kung nakita niya na karapat-dapat. So, muli po, itong iyong kaibigan, Dr. Chris Dayugo. At patuloy po kayo na mag-subscribe, makinig sa ating YouTube channel, The Pillar of the Truth. At sa mga Kristiyano naman na nakikinig dito, pakishare po ninyo ito. Pwede po kayong sumulat o kaya pwede kayong mag-text sa ating email, docdayogo@yahoo.com. Pwede rin sa 0917-505-3049 at pwede rin sa 0933-867-8050 San Cellular po. Libre po kayong magtanong, libre kayong mag-email, pwede kayong mag-text. At gagawin natin ang lahat ng ating makakaya na sagutin. At nais ko palang pasalamatan ng isang bagong missionary, isang pastor, si Pastor Caballero. Hintayin mo lang at subukan naming i-arrange po yung outline ng eschatology na hinihingi mo at pwede naming padala sa inyong email. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming lesson ngayon. Salamat po sa programa na ito. Salamat din, Panginoon, na pagkakataon na binigay ninyo sa amin para magawa namin ulit ang programang ito. Hinihiling po namin na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Hinihingi ko na i-bless po ninyo ang programang ito. Sana po maraming magsusubscribe, marami pong makinig,
At inihiling ko rin na i-bless po ninyo ang lahat ng tagapakinig at taga-subaybay. Kayo ang patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa kanila mula sa COVID infection at mag-ingat mula sa anumang sakit. I-bless po ninyo lahat ang mga kasama ko dito para magawa po namin ang programang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.